Hello, magandang hapon po. Magandang hapon na po pala. Ay, magandang maga pa rin pa po. Alas 11 pa lang, mag-alas 12 pa lang, alas 11:30 pa lang po. Magandang maga po sa lahat po ng mga Pilipino, sa lahat po ng mga nanonood ng aking programa, Sulyap. Dito po sa Elizalde Broadcasting. Ano po, ako po bumabati ng magandang umaga sa aming CEO na si Tita Mel Elizalde, ang aming po executive na si Kuya Chot. At yung po ating pong Tito Hill na lagi po namin nakakasama dito po sa Elizalde Broadcasting. Ako po'y bumabati ng isang magandang umaga yung sa aming kapatid na si Fernan Hota na alam ko po'y meron po yata siyang mahalagang bagay na gagawin dyan po sa Blooming Treat. No po, antabayanan po natin, ano po sa kanya, siya po'y magre-report sa kanya pong mga ginagawa. Ngayon po, shoutout muna po tayo bago po tayo magsimula sa ating pong pag-uulat. No po. Shoutout ko muna po yung ating pong kamag-anak, ano po? Hindi ko alam na may kamag-anak po na kami sundalo, no? Saludo po ako diyan kay Brig General Romeo Tonel Ricardo, no po? Ricardo, no po, ng Philippine Marine, no po? Ito'y bago new installed Deputy Commander po ng PMC, Philippine Marines Corps, diyan po sa Ibahay, no po? Kasi alam ko mga Tonel, mga Aklano, no po? Akalain mo, no? Meron pala kaming Brig General na alam ko naman, meron pa po kaming Tonel na mga nanunungkol natin sa pamahalaan, yung po Colonel Tonel, na po. Sa susunod, ibabatiin po natin siya pagkat ayon sa kanya, luluwas siya ng Maynila, para kami magkita. No po, kamag-alak din po namin yan, yun po isa pong Police Colonel, no po, ng kay Aklan. Yan po shoutout na po tayo. Huwag muna po tayo mag-shoutout. Tayo po muna makiramay po sa mga minamahal namin sa buhay at kami kaibigan ng mga namayapa na ngayon po salukuyan po naglalakbay patungo po sa kanyang himpilan na po, kanya pong himlayan na libingan dyan po sa may Guagua, Pampanga, si Mamang Doming Exala, no po. Yan po kamag-anak na aking may bahay na madalas namin pinupuntahan pagka uuwi po kami ng Guagua, Pampanga. Yan naman po nakasumblero, yan po kababata rin po namin, no po, na namayapa si Luisito Valenzuela Salvador, no po, na ngayon po alauna, babasbasa naman po ng pariyan ng aming simbahan dyan po sa Santa Monica Church, no po, upang sa huling paghahatid sa kanyang sa huling hantungan, na po, dyan lang po sa may norte, na po. Nakikiramay po ang kabuuan ng Elizalde Broadcasting sa mga tao na mga namayapa. Yan po si Mamang Doming at si Luisito Salvador. Okay. Ito na po tayo na po sa ating pong pag-uulat, no po. Unahin na po natin, no po, ito pong tatlong aid ni Kibuloy arestado at dalawa po ang sumuko. Sa bisa po ng warrant of arrest na aresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, Davao MBI 11 ang mga kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Pastor Missing Apollo Kibuloy, no po, sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kinilala mga naaresto na sila punong barangay Crescente, Canada, ng barangay Tamayong, Davao City. Samantalang dalawa sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy ang sumuko sa MBI. Sina Pauline Canada at Sylvia Simanes. Napaglakak ng piyasa ang tatlo sa kanilang pansamantalang kalayaan sa halagang 80,000. Excuse, nito pong April 3. Kaugnay ito, sinabi po ni Davao City Police Office na hindi nila alam ang kasalukuyang kinaroonan ni Kibuloy. Missing, na po, hindi po mahanap kung asan po yung magaling na pastor, na po. Namula po sa utos ng paaresto kila Kibuloy kay Judge Dante Baguio ng Davao City Regional Trial Court RTC Branch 12 noong pang Marso 12. Ayon po sa MBI, bukod kay Kibuloy,
Sakop din po ng warrant of arrest sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada, kapwa personal assistant po ng pastor, na sumuko na rin at nakatatlang magpiyansa sa halaga pong 80,000. Naunang na-arresto ng otoridad nila po mga tauhan ni Kibuloy na sina Crescente Canada, Sylvia Simanes at Pauline Canada na nakapagpiyansa sa halagang 80,000 bawat isa. Inaresto po ang 5 kasunod ng pag-aresto warrant ng inisyo ng Davao Regional Trial Court RTC Branch 12 laban sa kanila at kay Kibuloy para sa kasong sexual and child abuse under Republic Act 7610. Kaugnay nito, bumuo ang tracker team ng Philippine National Police para tuntunin ang kinaroonan ni Pastor Missing Kibuloy para maharap sa Davao Regional Trial Court. No po, talaga naman po, ika nga, kung talagang walang kinalaman o ika nga dapat matakot ang ating pong pastor. No po, sana po ilimitaw po siya, ika nga harapin niya yung pong binibigay sa kanyang kaso upang malinis ang kanyang pangalan, pati ang kanyang komunidad na kanyang hawak. Ilang milyong katao ang nananalig at titiwala sa kanya dahil sa kanyang mga salitang binibitawan na ayon sa kanya ay anointed daw po siya. No? Pero bakit natatakot? Bakit ayaw harapin? No? Kung talagang walang katotohanan, yung pong binibintang sa kanya at sinasabi niya na baka siya patayin, hindi naman po siguro ganon ang ating pong hustisya sa mga taong merong ikangay, merong mga dapat haraping kaso. Kaya tandaan po natin, no po, para po sa lahat po ng mga membro o mga opisyalis ng KOJC, kung pwede po, pakiusapan nyo na po ang inyong pastor na harapin yung po mga akusasyon na binibigay sa binabato na po ni Senadora Risa Hontiveros para ikangay malinis ang kanyang pangalan at maging malinis po yung pong kanyang hinahawakang komunidad. Kingdom of Jesus Christ. Sayang po, pagka yan po hindi nyo sinipot at tuluyan po kayo nagtago, ano na po magiging kalagayan ng mga membro nyo? Na po, mawawala yan, mawawala pati yung pagtitiwala at pananalig sa inyo. No? At yung pagsunod sa inyo, kasi po, meron po kayong pinagtataguan na hindi po nyo mailabas yung katotohanan kasi kayo po'y mga nagtatago. Kaya, sana po'y ikangay lumabas na po kayo at para ikangay lumabas ang katotohanan na wala kayong dapat ikatakot. Okay, shoutout po tayo na po sa lahat po ng mga staff ng Hans Infinite Tools na po at Johnson Electric ng CEO Johnson Tan, no? Ito pa sa pamamahala ni Mr. Johnson Tan at kanyang may bayan na si Ms. Testan, no po. Sinuela Custodio, Ruel De Leon Palillo, Weng Espedido, Mary Ann Andrade, Jen Rapanan, Ma'am Tina, J.R. Reyes, at yung iba po sa susunod ko na po babatiin. Magandang umaga at tuloy-tuloy ang inyong pagtatrabaho dyan po sa Hans Infinite Tools. Okay, tuloy-tuloy po tayo na po sa ating pa rin pong pag-uulat. 7 milyong shabu. Ay, hindi na po yata talaga titigil yan po mga ikangay droga dito sa ating bansa Pilipinas na talaga na po ikangay nung pong sa dati po nating Pangulo na nangako 6 na buwan na kanya pong tatanggalin ikangay wala na po't malinis na ating bansa sa droga hanggang sa natapos po ang kanyang pong tungkulin sa loob po ng 6 taon, no? 6 na taon na panunungkulan at kanya sinabi na ito mawawala pero lalo po yatang lumala. No po? Pagkat marami po talaga na ikangay nagkakaroon ng pagbebenta ng mga droga, milyon ng halaga. Ito po, no po. Samantala po, tignan po natin kung sino po tumatawag at baka ito po yung ating pong kapatid sa pamahayag. Hello? 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 Bato mo lang, naka-live na ako. At ika nga, hintayin ko yung report. Bato mo lang, naka-live na ako. At ika nga, hintayin ko yung report.
Okay, okay. Kung makukuha, ito po ang pag-uulat ng ating kapatid mula po sa labas. Na po, si Fernan Hota ng Alerto Balita. Ito po ang pag-uulat ng ating kapatid mula po sa labas. Na po, si Fernan Hota ng Alerto Balita. Fernan, hindi marinig yung salita mo, mahina. At ibato mo na lang sa akin at ako'y iuulat ko na lang. Ha? Sayang yung oras. At yung pagbabalita, hindi masasagap. Ibato mo na lang sa akin, yung pong, yung sasabihin, ito'y aking tatalakayin. Okay, balik po tayo sa ating pag-uulat. No po, 7 milyon. Nasamsam, abot po sa 7 milyong halaga ng droga na masakote ang isang drug dealer, no? Nang konta isa pong drug lord mula po sa New Bilibid Prison, MVP. Alam niyo, sa loob pa ng ikangay kulungan, no? Na ikangay, napalitan na po yung ikangay namamahala dyan. Ngunit ngayon, meron naman pong lumalabas, no? Ng mga drug lord sa loob ng New Bilibid Prison. Nakapagpapasok pa naman uli ng mga ikangay droga, no? Sa operasyon po sa lalawigan ng Bohol, kinilala ang mga nasakoteng suspect na si Nilpa Limbo, 56 anyos, tubong Leyte, nanira sa sukat Parañaque City, bandang alas 10 ng gabi ng Miyerkules Santo na masakote ng target sa bypass operation sa Barangay Poblacion, Dawis, Bohol. Ayon po sa Bohol Provincial Police Office, BPPO, si Limbo ang nag-deliver ng droga sa contact nito sa Dawis. Sa payag pa ng suspect, inutusan siya ng contact niya sa drug lords na nakapiit sa MVP sa Muntinlupa City. Biro mo, layo. National Muntinlupa, no? New Bilibid Prison at doon po sa may Bohol, nagkakaroon pa rin ng contact para ika nga magpasok ng mga droga. Nako, yan ba? Ayon po, no? Ayon po, i-deliver ang nasabing droga. Nasamsam po sa pag-ingat ng suspect ang may isang kilong shabu, nagkakalaga po ng 7 milyon. Kita mo, 7 milyon. Hindi muna po tinukoy ng otoridad kung sino ang drug dealer na naghatid ng droga na nasa kote sa suspect. Habang patuloy po investigasyon sa kaso, na po, nakapagtataka, na po. Akala nyo, nililinis talaga po yung New Bilibid Prison, no po, sa Muntinlupa. No? Akala natin, ikangay, nawala yung pong dati pong namamahala dyan, na pinalitan na po ng bago, na po, na talagang ikangay, inaayos, para ikangay, ikaganda, ikakaayos po ng ikangay kulungan na yan. Pero nandiyan pa rin po pala yung mga drug lord, no? At ikangay, nagbebenta pa rin sa loob. Ay siguro, pinakamaganda, may panukala nga po, yung pong New Bilibid Prison na yan, no? Sa Muntinlupa, ilipat na po sa ibang lugar. Kung pwede nga po na yan, ilagay nyo na po yan, di ka nga sa gitna ng dagat, na hindi na po makakatakas yan po mga iyan, at hindi na po makapagpasok, ika nga yung mga droga sa loob. Kasi kung yan po nasa gitna ng dagat, wala na pong tatakbuhan yan, at wala na rin pong papasok para magdala ng ika nga yung mga droga-droga. Bayaan nyo magsitino, no? Pagka sa gitna po ng dagat yan, hindi po makakatakas yan. Ano sasakyan yan? Bangka. Sana nga po, yung pong panukala na ika nga ilipat, sana magkatotoo para ika nga tumino yung po mga nagkakamali sa ating lipunan. Po, hindi naman po lahat kasi nakakulong dyan, ika nga masasama. No? Iba dyan na pagbintangan lang, iba na ika nga hindi natin alam kung ano pangyayari sa kalambuhay at bigla po sila napasok dyan sa kulungan. Pero tandaan po natin, marami pong tumitino sa loob ng kulungan, yung pong matitikas, no? Malalakas ang dibdib, diyan po nakikilala si Kristo. Na po, sa loob ng kulungan, sa habang panon nilang pananatili sa loob, nagkakaroon po dyan ng Bible, na po, study, na po, hanggang sa mabuksan ng kailang puso't isipan na si Kristo pala ang kailang kailangan. Na po, sana nga po, yung pong panukalang ilipat siya sa isang lugar na magiging maayos, maganda, yung pong mga nakukulong, na po,
para matigil na po rin yung pagpapasok ng droga dyan sa New Bilibid Prison. Okay, yun po. Ito naman po, dahil lang po sa pera, no po, iba talaga po ang buhay ng ikangay, pag nasisilaw ka, no po, sa pera na kailangan mo. Pati ang yung ikangay, hindi mo dapat ibenta, binibenta mo. Akalain mo? Ito po, no? 4 na minor, di edad, binugaw. Arestado isang babae sa police operation laban sa online sexual exploitation ng mga minor de edad sa Misamis Oriental. Ayon po sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit Directorate for Investigation and Detention Management, NFU WCPC DIDM, dinakip ang babaeng nangyayaya ng sarili nitong kapatid. Meron sarili niyang kapatid. At iba pang minor de edad, no? Minor de edad ang isasagawa po ng online sex sa pamamagitan po ng live streaming. Ay, nako, kabilang po sa pagbebenta ng mga pornography kung larawan at video kapalit ng pera. Kita niyo naman po, mismong kapatid, minsan anak, no? Dahil lang po sa pera. Ay, nako. Dagdag pa ng pulisya, karamihan po sa mga online customer ng babae ay mga dayuhan. Nasambram sa bahay ng babae ang maraming cellphone, ay iba pong gadget na dinala sa Social Welfare and Development Office, CSWDO, ang 4 na minor para po sa counseling. Ano po? Yung minor de edad, no, talaga dapat i-cancel yan kasi magkakaroon po yan ng trauma. Ano po? Ganyan po kahigpit ngayon. Ganyan po ka grabe, no? Kaya po, marami po mga kabataan ngayon. Kaya sabi ko nga po, babala, no po? Dapat po sa ating mga anak, no? Mga babae, bata pa lang po, nabubuntis na. No po? Ngayon po, sa survey, 10 to 19 years old. Katatapos pa lang ng regla, nabubuntis na. Ako. Bakit? Kasi po, masyado na po tayo na-expose, no po, sa cellphone, social media, no po. Kasi sa cellphone, lahat makikita mo na dyan. Lahat ng mga bagay na hindi dapat makita ng mga kabataan, no? Di bali sala kung laro lang, no? Pero karamihan dyan, nabubulat-lat ng mga batang bubut pa ang kaisipan, nakakita ng mga bagay na hindi maganda, no? Kaya ngayon, magtataka ka. 11 years old, 10 years old, kareregla pa lang, nabubuntis na. Alam niyo po, ang depekto niyan, pagka yung mga batang young pregnancy at yan pa yung nabuntis at nanganak, nagkakaroon pa yung depekto. Side effect po niyan sa kaisipan ng bata kasi bubut pa po yan. Kumbaga sa pagkain, no po, kumbaga sa mangga, kinain mo yung bubot, mapakla. No po, hindi mo maramdaman ng sarap, hindi mo maramdaman ng tamis. Ganyan din po ang bata, no po. Hindi pa po talaga buong-buo ang pagkatao niyan. Wala pa pong katatagan niyan, panikahinaan pa. Ang alam niya, kasiyahan, no po, ikangay kagalakan, pero dala na dahil po sa mga makabagong kagamitan na ngayon po patuloy na lumalaganap sa ating mundo, no po, sa buong daigdig, yung cellphone na yan, no po, na ay nako po, wag na po natin sabihin, demonyo rin po yan kasi marami po yan natutuklasan ng mga kabataan na hindi dapat po matuklasan. No? Di bali sana, kung ay sa cellphone, yung pong lamang mga laro na ikatutuwa ng bata, okay lang. Pero pag yan po nakikita, madalas, no po, tuwan-tuwa ang mga magulang para mapagbigyan ng anak, 3 years old pa lang, hawak na ang cellphone. No po. Kaya yung iba, akala nila maganda. Pero hindi sa katotohanan po yan, nagiging iba. No po, nagiging iba ang takbo ng mga bata. Kaya karamihan po sa bata ngayon, pahilarin po. Pag nakahilera po yan, tingnan nyo kung sino marunong magmano. Sino marunong gumalang at sino marunong mangupo. No po. Maging sa tahanan. No po. Natin ngayon, wala na po masyado mga kabataan ngayon. Ang madalas sa isasagot sa iyo, pagka inuutusan mo,
wait a minute, sandali lang, ganyan. Kasi nakatutok ang mata sa cellphone. Maging sa harap ng kainan, no? Bago kumain, hawak ang cellphone, hindi makakain. Kasi hawak ang cellphone, doon nakatutok, hindi sa pagkain. Kawawa naman po, no po. Huwag po natin sirain, no po, yung isip ng ating mga anak, yung mga bata na ikangay, unti-unti pa lang, maharap sa buhay. Pero nasisira na, dala ng yan pong cellphone na yan. Hello, magandang umaga, Fernando Hota. Sa araw po nito, Lunes, magharap si Mr. John Paul at Mr. Ernesto sa barangay para po pag-usapan ang nasabing reklamo ni Mr. Ernesto sa nasabing pwesto. Ay nako, sino ba yung may-ari na? Si John Paul? At si Mr. Ernesto sa barangay. Sige, pagharapin mo, kapatid. At alam ko talagang magkaroon po ng kaayusan, no? Hindi natin alam kung ano pong hanggang saan hantong yung reklamo na yan. Pero dapat maging maayos, no po? Hindi po maging one-sided. Buti nandiyan ka, kapatid, at pagpatuloy mo yan at kailangan tulungan natin hanggang sa kaya natin, hanggang saan naabot yung kailangan ng pantulong natin po sa mga bagay na ganyan. Yan po Yan isa lang po sa magandang layunin ni Fernando Hota ng Alerto Balita, buhat po sa Elizalde Broadcasting, ay pong makatulong kami, no po, sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na po, inaapi, no po. Sana nga po, maging maayos, no po. Tingin ko, mukhang brusko yung mga kalaban po yata niya dyan sa lugar na yan. Tingnan po natin kung hanggang saan ang pagiging brusko ng nako, sige, tignan natin, abangan po natin. Ako, tuloy-tuloy po tayo po sa ating pag-uulat. Excuse. Nako. Pag-usapan naman po natin yung COMELEC, po. Malapit na naman po pala ang filing ng COC, po. This coming October. Sa lahat po ng mga nais tumakbo sa pagkakandidato, po. Lalo pa yung mga baguhan, ay ngayon pala magpakilala na kayo unti-unti. Ano po? Mamasyal-masyal kayo, lakad-lakad, magpakilala. Ako po si ganito, ganito. Pero hindi po kayo nangungumpanya kasi wala pa pong eleksyon. Ano po? Magpakilala kayo bilang kaibigan, bilang kapitbahay, kalugar. No? Kung kaya nyo pong magpapiling kayo kung ano pong bagay na maitutulong nyo. Ano po? Doon sa mga tao nangangailangan. Ano po? Yung po mga bagong mga tatakbo, no po. Kasi magpapiling na po yan, no po. Magpapiling ng October, pero sa 2025 pa po ang eleksyon. So paghahanda ng COMELEC para maging magang, maayos, yung pong darating eleksyon 2025, no po. Help po sa mga re-electionist, no po, ay kilala nyo na po yung mga re-elections na yan. Mapipili nyo lang po dyan yung talaga pong matitino, no po. Kung akala nyo hindi matino, hindi pa talaga makakatulong sa mga constituent, no po, na nakanya sasakupan, wag nyo na po ibalik. No po. Wag nyo na po tulungan, no? Kasi, mas maganda, may bago na maganda ang ginagawa, inaakala nyo makakatulong sa inyong mga lugar, no po. Yan po ang gawin nyo. No po. Kasi po mga re-electionist na po yan, matatag na po yan. No po. Marami na po nakita nyo akala'y ginagawa, pero hirap po hanapin yung sa kasalukuyan kasi malayo pa po ang eleksyon. No, lilitaw po yan mga 6 months before election at kung ano po gagawin yan, malagyan ng takip ang inyong mata. No? At maging bingi ka doon sa sa iba. Kasi, marami pong gagawin yan para magpasikat, magpaganda, lang aura, no? Ng kanyang pagkatao, doon po sa mga kandidat, sa mga botante, no po? Pero sa katotohanan, ngayon po malayo pa ang eleksyon, pero hirap pong hanapin yan. No po? Mabibilang niyo po sa mga kandidato na talagang may puso para sa mga tao, no po? Lagi po yung handang bukas, maging kilang opisina, no po? Kung sa City Hall, sa Kalantahanan, kung sa po nga distrito, no po, kung talaga pong iyan may puso para sa tao, lagi po yang handang tumulong. Pero sa karamihan, no po,
ng mga re-electionist, mahirap po yung hanapin. Lalo na po, pag darating ang Kapaskuhan, na po, karamihan dyan, nasa Hong Kong, nagpapalamig, nagpapasarap, nagliliwaliw. Yan po Kaya dapat po, pag-isipan natin maigi, yung pong ating iboboto sa darating 2025. Na po, yun po ang mas maganda. Kung may pagbabago, mas maganda. Okay, ito po, na po, binabalak po ng Komisyon ng Election, COMELEC, na magpatupad ng mas mahabang voting hours para po sa gaganaping midterm election sa susunod na taon. Pahayag po ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, target ng komisyon ng palawagin pa mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi ang voting hours para po sa susunod na halalan mula po sa dating alas 7 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ayon kay Garcia, layo nito mabigyan po mahabang oras ang mga botante na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Bukod dito ay pinaliwanag din po niya ito ay nagbibigay din po ng sapat na oras upang mas mapaliwanag sa mga botante ang bagong sistema ng mga bagong machine na gagamitin para sa sabing eleksyon. Ang makabagong teknolohiyang ito ay nagmumula po sa South Korea joint venture firm ng Myro System na napili para po sa PHB billion na kontrata para po sa 2025 Pulse Automation Project. Matatanda ang una pong pinatupad ng COMELEC ang pilot testing ng 5 a.m. to 7 a.m. voting hours noong 2023 BSKE para po sa mga botanteng kabilang po sa sektor ng PWD senior citizen at mga buntis sa Naga City at Muntinlupa. Okay, yan po. At ayon po kay ito po tuloy ko lang po yung mga report ni kapatid Fernan Hota ng Alerto Balita. Ayon kay Mr. John Paul na walang barangay permit ang nasabing pwesto kung kaya't sa araw ng Lunes maghaharap ang dalawa panig kay barangay captain ang Angelito sa Agon. O captain, ang Angelito sa Agon. Nako po, ayan po dalawa po yan, nagbabagayan dahil po sa hindi pagkakasundo sa pwesto. No po, sana'y matulungan niyo po yung tao na nangangailangan ng inyong tulong. No? Sinakop din po na nasabing pwesto ang bangketa at tayo po sa nasabing reklamo ng Agila, di umano si Mr. John Paul ay membro. Ginagamit niya yung Agila. Oy, lahat po ng mga membro ng Agila. Membro niya ba ito? No? Na si Mr. John Paul Gairlan. Ay baka tingnan natin yung may kakilala ako mga Agila, no? Yung kanilang head tatawagan ko mamaya kung talagang mabe-verify natin niya po si Mr. John Paul Kerlan ay membro nila na pinagmamalaki ang Agila. Yung mga attorney raw ng Agila na handang tumulong dito sa pwesto na tindahan na nasa bangketa. Ay, nako, may permit kaya yan sa City Hall, no? Tingnan natin sa MMDA, kung pwede yung tindahan niya na nasa bangketa, dapat po yung bangketa, daalan po yan ng tao, hindi po yung tindahan, dapat tayuan. Ano ka? Sinuswerte? Tingnan po natin nga sa darating po Lunes kung ano po talaga ang kahinatnan yung pong tindahan na yan nasa kalye, no? Nasa mismo nakatayo dyan po sa may bangketa. Ang alam ko, Simon Street yata yan, Quezon City. Tingnan po natin, tinatawagan po namin ng pansin, yan pong engineering ng Quezon City. At yung pong MMDA, kung talaga pong yan pong tindahan na yan, sino kayo nagbigay ng permit yan para makapagtayo yan dyan sa may bangketa na yan? Tingnan natin sa Lunes, no? At tingnan din po natin, yung pong maitutulong natin dun po sa taong nangangailangan ng tulong. Sige po ito po magandang umaga sa magandang babae, si Grace Ann Belato, watching from Quezon Province. Lako, ang layo mo na po. Sana mag-ingat ka at patuloy kang
mamulaklak dyan sa lugar ng Quezon Province. Ay, nako, kailan ka babalik? May ano ba masarap na dapat pasalubong dito sa Elizalde Broadcasting? Grace, kami na may handang tumanggap kung ano ang madadala mong pasalubong sa bawat isa sa amin. Hindi naman kami naghahangad ng iba. Makita ka lang namin nakangiti dito sa pagdating sa Elizalde. Pero wag mo naman kalimutang magbitbit para naman matikman namin yung pong ikangan pasalubong mo sa amin. Di ba? Magandang dilag! Salamat! Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Shoutout? Ay, nako, shoutout po! Ano po, sa Label Homes Realty Team Bioli. Panin yata kayo mga babae. No, lovely lady. Kasi ang inyong team ay Bioli. Mga Violeta. Sana tuloy-tuloy ang inyong pamamayagpag. At ingat ka, napakalayo mo sa amin pagkat ikay nasa Quezon Province, kami nasa Maynila. Kailan balik mo sa Maynila at haabangan namin ang yung mga ikangay matikman namin ang yung bit-bit na padala para sa amin. Hintayin namin yan, Grace, at yung sa mga kaibigan mo sa yung Reality Team Bioli. Mukhang ikangay lupa yata ang yung mga nilalakad dyan, no? Sana nga makabil tayo ng ikanga kahit sa paso. Okay, salamat. Salamat sa inyong pakikinig. Shout out. Like, subscribe, notification bell. Huwag mo kakalimutan niya. Ika nga, para updated ka, hindi lang sa akin. No? Lahat ng nag-programa dito sa Elizalde Broadcasting ay yung mapapanood at mapapakinggan. Salamat, Grace, at advance happy birthday next year. Okay! Ito po, Pilipinas na po, matatag sa banta ng China. Dapat naman talaga maging matatag tayo sa larangan ng pag-ikang ay paninindigan natin sa ating Sudan sa West Philippine Sea. Sinopla ng National Task Force for the West Philippine Sea, NTF, WPS, ang China Coast Guard sa paninira nito ng supply vessel ng bansa malapit po sa Ayungin Shoal gamit po ng water cannon. Nito ayon po sa Armed Forces of the Philippines, AAP, ang UNISA May 4, UN4 na may dalang supply para pa sa tropang Pinoy, naka-istasyon sa BRP Sierra Madre ay nagtapo ng matinding pinsala. Ano po? Nakita nyo naman po, no? Yung ikang ay pangbobombang ginawa, no po? Ito pong China Coast Guard para sa mga tropang Pinoy. Naka-istasyon po sa BRP Sierra Madre ay nagtamo ng matitinding pinsala. Talaga lang po nakita natin sa continuous blasting of water cannon mula po sa dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito ay matagumpay po ang rotation, resupply ng RORE mission. The People's Republic of China Act of Unprovoked Aggression, Coercion, and Dangerous Maneuvers against legitimate and routine Philippine RORE mission to Ayungin Shoal have once again placed at the risk, cause, and severe damage to property and caused physical harm to Filipinos on board UM4. Saad po sa pahayag po ng NTF-WPS, the action of the against of the People's Republic of China, PRC, today in the waters of the Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ, show to Filipino people, the region, and the world that the PRC recognize no reasonable of illegal restraint nor limitation upon its action under international law. Dagdag pa, ayon naman kay CCG spokesperson Gang Yu, hindi Buang Yu Gang Yu, nagsagawa ang Pilipinas ng regular resupply mission. Anya, nagpadala ang Pilipinas ng dalawang barko ng PCG at isang resupply ship to intrude into the adjacent waters ng Ayungin Shoal o tinatawag ng China na Ren at Hiao, only 18 days after a resupply mission attempting to transport construction materials sa BRP Sierra Madre. Dahil dito ay kailangan umanong magpatupad ang CCG ng lawful regulation, interception, and expulsion in a reusable and professional manner. Sa kabila po ng pahayag ng China, sinabi po ng NTF WPS na patuloy na kikilos na mapayapa at naayon ang Pilipinas batay po
sa international law, particular po sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Samantala, nakikisa naman po ang Japan, Amerika at iba pa pong bansa, maging po nga ang kanilang pong ambassador na po ng Japan na si Endo Kasuya sa bansa po sa paninindigan sa West Philippine Sea. No po, marami na rin po mga nakakapuna no po sa China sa kanilang pong mahigpit no po ay sinasagawa sa ating pong mga pagsusupply no po na itutulong no po sa mga ating pong mga kasanduluhan na nasa BRP, Sierra Madre no po. Akalain mo bomba ito hanggang masira yung pong ating barko na nagsusupply ng pagkain. No? Sana yung pong ginagawa niyan, matigil po, hindi po maganda po yan. Kasi po, yan pong karagatan na yan, dapat po yan bukas sa lahat po ng mga bansa. Kasi po yung lugar na yan ay dinadaanan po yan ng mga iba't ibang vapor. No? Nagdadala ng mga kalakal sa iba't ibang bansa para po sa kabutihan ng mga tao. No po? Ang layunin po niyan ng karagatan na yan na bukas para sa buong bansa, buong mundo, no po, no? Mga bansa na ikangay nakipagkaibigan, palitan ng kalakalan, no? Para sa pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Kuya po, ikangay kukontrol ng China, no? Nako po, paano nyo na pang pinutol yung pangangailangan ng maraming bansa sa mundo? Ano kayo? Sarili nyo lang ba ang kinakailangan yung buhayin? At sarili nyo lang ba, ang dapat yung pangangailangan? Hindi nyo na ba nakikita ang iba pong tao na nangangailangan, yung lugar na yan na dinadaanan ng mga pangkalakalan? Dapat matuto kayo sumunod no? Sa pinag-uutos ng ng batas ng yan pong West Philippine Sea ay hindi nyo po pag-aari. Yan po'y pag-aari ng Pilipino. No? Matagal na po yan ibinigay sa atin. Pagkapanalo natin po, dyan po sa atin po matagal natin pinoprotesta. Na yan po West Philippine Sea ay talagang po yung pag-aari ng Pilipino. Sana nga po, yung batas na ginawa ng UNCLOS, no? UNCLOS, na sana'y gawin ng mga Chino na sumunod sa pinag-uutos ng batas ng karagatan. Yan po Sana nga po, ito po, no? Ito naman po tayo sa Peking Yossi. Nako, alam ko mga ini-smuggle, hindi lang po iba-iba, kundi pati itong Yossi, ini-smuggle, Peking naman, no po. Aabot po sa 3.12 milyong pakete ng Peking sigarilyo ang nasamsam sa sinagawang mga pagsalakay sa Dasmariñas City. Sa Indang Cavite, aabot po sa 358 million ang halaga ng nakumpiskang Peking sigarilyo sa mga operasyon na pinangunahan po ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at National Bureau of Investigation, NBI. Ang raid na nagresulta sa pagkakumpiska ng 8 illegal na cigarette manufacturing at packaging machine sa warehouse Dasmariñas, na diskubre ng mga otoridad ng 1.6 milyong pakete ng illegal na sigarilyo na nagkakahalaga po ng 184.6 milyon, habang nasa 1.1 milyong pakete naman ang nakuha sa factory sa Indang na nagkakahalaga ito ng 126.6 milyon. Samantala, na-discover rin po ang 408,000 pakete ng Peking sigarilyo sa isa pong pasilidad sa Dasmariñas City na nagkakahalaga ng 46.76 milyon na tinatayang kabuang 200 milyon na potential revenue loss dahil sa mga ito. Kabilang po sa nasamsan na brands ng sigarilyo ay mga ito po. Meron na kaya ito? Camelball, HP, Troy, Canon, Victor, Aguila, New Orleans, Tumon, at Port. Na hindi po ito mga rehistrado sa BIR at kulang po ng tax stamp o mandate health warnings, no?
iimbestigan po ng mga otoridad ng mga nilusob na warehouse kung saan 12 Chinese national ang sakot sa operation na ito. Chinese na naman. No po? Nakakatakot na po talaga itong Chinese na ito. Sabi nga po, may nagsasabi na ang chicken na talaga sakop na po tayo. Sa katotohanan po, halos mga inchik na po ang narito sa ating bansa. Pero sabi nga po natin Pangulo, hindi siya papayag na kahit katiting na po na lupa sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng Pilipinas, no, nakukunin ng China. Pero sa katotohanan po, ang inchik narito na sa ating bansa. Na po, unang-una, Chinese hospital, inchik na mamahala. Mga mall, inchik namamahala na rin. Mga lupa sa mga probinsya, malalaking building na po dito sa kalunsuran, no? Mga inchik ang namamahala, inchik ang may-ari. No po? Eskwelahan, naglalaki ang eskwelahan, no? Mga inchik ang namamahala, inchik din ang mga teacher, no? Mga direktor, inchik pa rin, no? Kaya pati yung Philippine Air Force, no po? Natin, no? At PCG, pinasok na rin na inchik. Sino kaya mga ikangan nasa likod ng pagtataksil, no? Dahil ba si Eddie? Yung Eddie na yan, talagang kaya baul-baul na pera ang dala. Kapalit ng pagtatakil sa ating bansa. Akalain mo, mga inchik, napasok ang AP at PCG at ang hawak pang mga posisyon ay naku, talaga naman pa. Kaya pala yung yung ating posisyon rin sa West Philippine Sea, hindi makapag-penetrate na na maayos ang ating pong mga resupply ng mga pagkain sa ating mga kasanduluhan. Na-detect kagad, nalalaman, nare-report na magdadala ng supply yung ganito, ganyan. Kaya po kasi hawak, no? Nandun yung in-check, no? Sa communication. At meron pa, hawak pa rin yung intelligence. Ay, nako. Ano na mayayari? Baka makita na lang natin lahat tayo nakanganga. Ang namamahala na in-check. Sino kaya ang nasa likod? Ano naganap na ito? Nung nakaupo pa ang dating Pangulo, Digong Duterte. Po. Sa susunod po na aking pag-uulat na po, sa susunod na Lunes, na po, tatalakayin din po natin yung pong pag-aaway na po ng dalawang magaling na spokesman ng dating Pangulo, no? Na si Palelo at si Attorney pangalan? Bangangas ba? Roque. Bangangas Roque. No? Harry Roque. No po? Iba na po yata ang kailan lumalabas sa kalambibig. Hindi yata siya nag-usap kung anong karapat-dapat ilabas sa media, no? Sa kailang pag-uulat. Mukhang hindi yata nagkakatugma. Talakayin po natin yan sa Lunes, no po, sa akin pong pag-uulat kasama ang Alerto Balita na si Fernan Hota. No po, yung pong dalawang spokesperson ni dating Pangulong Digong Duterte mukhang idinidiin na po. No po, mukhang si Presidente Digong Duterte ang maiipit doon po sa dalawang takless na spokesperson. Kasi po, hindi pareho. No po, hindi pareho ang kanilang pag-ulat. Mukhang nagkakaroon lang po ng kalituhan. Tingnan po natin yan sa darating pong Lunes. Muli, ako po bumabati sa ating pong kaibigan na barangay chairman na si Manilito Calyanta na akin po nadaanan kanina dyan po sa kanyang health center. No? Kamusta ka, Chairman Manilito Calyanta at ang inyong may bahay na si Rosel de los Santos Calyanta? Sana'y kumalembang na ang kampana ng simbahan para sa inyong pag-iisang dibdib. God bless sa lahat po mga Pilipino.